eto na kagad tayo mga boss no, Game 2 dito nga sa Western Conference Finals dito nga sa pagitan ng Oklahoma City Thunder kontra nga dito sa San Antonio Spurs. Makakabawi kaya etong OKC mga boss dito nga sa kanilang home court o magagawa silang ma-2-0 dito nga ng Spurs. Alina't alamin natin ang updates dito nga para sa each team. So mga boss, after shocking everyone sa Game 1, lamang na ngayon ang San Antonio Spurs against nga dito sa defending champs na Oklahoma City Thunder, standing na 1-0. Matapos ang double overtime thriller na nagtala ng 122-115. At syempre, lahat ng mata ngayon mga boss ay nakatutok na sa Game 2. Tapan natin si Victor Wembanyama mga boss no, na kung saan talagang nagpakitang gilas ito nga sa Game 1. Nakapagtala siya ng 42 points, 24 rebounds na para bang walang sagot ang OKC kay Wemby, lalong-lalo na inside the paint. Meanwhile, medyo naging tahimik etong si Shai Gilgeous-Alexander dito nga sa first half at nag-struggle nga ng kanyang overall shooting. Pero ito pang good news para nga dito sa San Antonio Spurs. According sa reports, mga boss, may chance bumalik etong si De'Aaron Fox dito nga para sa Game 2 matapos nga hindi makapaglaro sa Game 1 dahil sa kanyang ankle soreness. Malaking bagay yan para sa Spurs dahil kahit nanalo sila ay sobrang dami pa rin nilang turnovers last game. Pero ngayon mga boss, ang tanong ay paano makakabawi etong Oklahoma City Thunder? According sa tactical breakdown ng Sports Illustrated, may 3 adjustments na dapat gawin ng OKC para matabla sa 1-1 ng series bago nga umuwi dito nga sa home court ng Spurs. First, kailangan nilang mas pabilisin pa ang pace. Napansin nyo ba sa Game 1 medyo naging comfortable ang Spurs sa half-court offense nila. Kapag mabilis ang transition ng OKC, mas nahihirapan mag-set ng defense etong si Wemby. Pangalawa, dapat daw mas aggressive sa SGA early game. Hindi pwedeng maghintay pa siya ng second half bago umatake. Alam natin na MVP caliber na etong si SGA at kapag aggressive siya from the start ay nag-open up lahat for the OKC shooters. Ang ikatlo naman ay kailangan daw nilang i-target ang Spurs guards defensively. Vulnerable pa rin sila sa perimeter pressure lalo na kung wala o limitado si De'Aaron Fox. I-expect daw natin na mas maraming attacking possessions from OKC guards. Speaking of De'Aaron Fox, kung maglalaro siya sa Game 2 ay ibang level ulit itong San Antonio Spurs. Kasi yung wala siya nung Game 1, yung rookie na si Dylan Harper ang nag-set up ng big time parang sa Spurs. Pero obviously naman mga boss, mas dangerous ang San Antonio Spurs kapag kumpleto sila. So para sa akin mga boss, sobrang crucial nitong Game 2 kapag nanalo ulit itong San Antonio Spurs at naging 2-0 ay malaking pressure na agad yan para nga sa Oklahoma City Thunder heading to San Antonio. Kung magising ang Thunder at bumalik ang MVP version ni SGA, pwedeng tumabla agad ang series na ito. Tingin ko mga boss, magiging close out game ulit ito dito nga sa Game 2. Mas magiging aggressive itong OKC pero expect pa rin natin mga boss no, ang another version dito nga ni Victor Wembanyama. Pero kayo mga boss, sino sa tingin nyo ang mananalo dito nga sa Game 2? Thunder o Spurs? Komento lamang nyo palagay mga boss no, at nakikisuyo po sana ako sa inyo na pakilike po itong ating video at pakifollow na rin po sana mga boss itong ating page dahil magiging malaking bagay na po yan para sa ating channel. Maraming salamat po talaga sa inyo mga boss.